Isa sa nakakalungkot 'no, sa administrasyon na ito ni Pangulong Bongbong Marcos ay may mga kasama siya sa kampanya na ito sa laban, para mapunta sa Malacanang 'no, itong si Attorney Vic Rodriguez. Ang problema, akin lang ito ka-coffee, assessment ko, parang nagtataksil na ito kay PBBM itong si Vic Rodriguez at sumanib na ito sa kabilang parlor ka-coffee. Sumanib na ito sa kampo ni, di ko nandiya-diyan ito ka-coffee. So nandiya-diyan siya sa kampo ni Digong itong si Attorney Vic Rodriguez 'no. Pero hindi sana hindi na lang eh, 'di ba? Laylo ka na lang sana eh kasi nakinabang ka rin kay PBBM eh. Ang laki rin ng ano ba, bukod sa monetary, na bukod sa kita na nakuha niya kay PBBM, siyempre mahaba-haba din yung legal services niya, eh binabayaran din siya dyan ni PBBM, no? During lalo na nung presidential campaign. Pero ngayon, nakalulungkot lang na isipin na yung kasama mo nagtanggol sa'yo sa mahabang laban nung nakaraang eleksyon, ngayon, eh, lumihis ng landas, di ba? At nandoon pa sa masasabi natin na medyo hindi close sa administrasyon, itong kampo nila Digong. Anong ginagawa ngayon ni Attorney Vic Rodriguez? Kasi parang ang siste ngayon, eh parang nagtataksil siya kay PBBM dyan. Share ko sa inyo ka-coffee ito. Nakakalungkot lang itong nangyayari ngayon kasi parang siya mismo, di ba? Kasi parang matalik siyang kaibigan ni ano eh. Parang matalik siyang kaibigan ni PBBM eh. Sa lahat ng mga away, mga bumabatikos kay PBBM, bumibira kay PBBM, isa sa nagtatanggol itong si Attorney Vic Rodriguez. And then makikita natin ngayon, nandiyan na siya sa Cebu. Diba? Nandiyan na siya sa Davao dito sa mga prayer rally. Na itong mga to, alam niyo naman ka-coffee, ang purpose niya eh nagsusumigaw para banatan ng administrasyon. So parang ano yan, parang isa din siya sa bumabanat sa administrasyon. Parang ganyan ba ang datingan niya? Nakakalungkot lang dito kay Attorney Vic Rodriguez. And sa tingin ko kasi tatakbo ito sa pagkasenador. Diba? Naghahanda na rin ito eh. Nag-iikot-ikot na rin ito ka-coffee. Even last quarter ng 2023, madalas na rin ito mag-ikot ng iba't ibang lugar. So baka may may hangarin din ito, may gusto rin ito ka-coffee na marating. Kaya nag-iikot-ikot na rin. Eh for sure, hindi naman siya mag-join dyan sa prayer rally na yan, dyan sa Cebu, kung wala siyang potensyal, wala siyang interest na kunin ang suporta o boto ng mga Cebuano. Siyempre may may bigger intention yan, which is nga maging senador. So nag-iikot-ikot na rin yan. Marcos's ex-executive secretary Vic Rodriguez in Cebu for Rodi Duterte-led prayer rally. Sabi po ng Politico.com. Kaya tinanong ko sa inyo kanina kung nakita nyo siya na nandiyan dyan. Kasi di ko siya nakita eh. Pero ang balita kasi nandiyan talaga siya. No? Kasi a day before, yesterday lang, coffee, nandiyan na siya sa Cebu. No? May mga nakaspot na sa kanya sa mga restaurant na nandiyan na parang in anticipation doon sa kanyang participation dito sa rally na yan, sa prayer rally na yan, dyan sa Cebu na medyo malungkot ang naging resulta dahil nilangaw. Anyway, former Executive Secretary Vic Rodriguez appears to have shifted his allegiance to the Dutertes from the Marcoses. I think 100% sure na yan, ka-coffee. No? Siyempre, galit si Vic Rodriguez sa mga kasama ni PBBM na nandiyan po sa Malacanang, di ba? Alam niyo naman yan, yung issue ng faction. Rodriguez was spotted at Cebu restaurant Saturday, kahapon po yan, ahead of the hakbang ng Maisog prayer rally that former President Duterte will lead at the Casadja grounds based on photos shared on X by SMNI reporter MJ Mondehar. Kanina pa kasi itong balita na ito ka-coffee, pero moving to the present, ayan, nag-speech nga po siya, nagbigay po siya ng kanyang talumpati dyan po sa Cebu, no? Other political scene in the picture posted by Mondehar were Duterte's son, si Davao City Mayor Sebastian Duterte, at ang mga allies nito, mga kakampi nila na si former Cabinet Secretary Leoncio Ibasco Jr. at si Davao City Representative Isidro Ungab. Game show host Willie Rebillame has separately confirmed his attendance to the prayer rally in Cebu. At si Willie Rebillame, alam niyo naman ka-coffee na may intention din yan, tatakbo rin yan sa pagkasenador. Rodriguez served from June to September 2022. Maikli lang kanyang stint dyan eh. June, July, August, September. 4 na buwan lang po siya na nagsilbi bilang Executive Secretary. He resigned amid controversies involving the importation of sugar and appointees of certain individuals to government posts. Actually, na-link kasi sila dito sa issue ng position for sale and then doon sa mga importations dahilan po para mag-resign na lang itong si Attorney Vic Rodriguez. Yun lang nakakalungkot kasi kumbaga ang haba ng kanilang pinagsamahan sa hirap ng sitwasyon ka-coffee during the campaign dahil napakaraming tawag dyan,
napakaraming disqualification cases ang isinampa kay PBBM sa COMELEC, no, during the presidential campaign. Pero nandoon si Atty. Victor Rodriguez para ipagtanggol si PBBM, and then ngayon parang lumihis ito ng landas, di ba? Kumalas ito. Mas maiintindihan pa sana natin at sa tingin ko, ako morally, mas acceptable naman siguro na wag na siyang lumipat doon sa kalaban, di ba? Kung may intention talaga siya, medyo maglaylo sa ibang ano na lang, paano ba, independent? Wag naman doon sa direct kalaban kasi parang nagtaksil ka sa dati mong boss, no? Kasi pangit tingnan ka, Coffee. So imagine, hindi ka makakakuha ng boto ng mga Marcos supporters kasi kung ganyan ang tingin sa'yo, di ba? Parang ang nakakatakot pa dyan, paano yung mga secrets, di ba? Mga personal communications, no? Yan yung ibang term ng secrets, no? Personal communications. Ibig sabihin, sinabi sa'yo ni PBBM yan dahil nagtitiwala siya sa'yo during that time dahil magkasama kayo di ba? Sa mga events, lagi kayo magkasama. So may mga masasabi si Presidente na personally, for your ear only, no? Hindi mo dapat ipagsabi. So sana wag na tayong dumating sa punto na yan na ipagsasabi pa sa mga bago niyang kakampi, itong mga kung may sekreto man o mga sinabi si PBBM na not for public consumption, di ba? Kasi may mga ganyang instances maski ikaw ka-Coffee na nakikinig sa atin, minsan pagkausap mong kaibigan mo, di ba, may mga ano kayo, personal communication kayo, na may mga ano ka pa dyan, may mga disclaimer ka pa, na this is for you only, no? Hindi mo siya pwedeng i-share. At yung pinagsabihan naman, I think it is your obligation also not to share yung information na yan because you are privileged na pinagsabihan ka niyan, di ba? That's a personal communication. Sana wag nang humantong sa ganyang sitwasyon. Yun lang, nakakalungkot lang ka-Coffee. Nalulungkot lang ako para kay Atty. Vic dahil hindi siya iboboto ng mga loyalista dahil sa ginagawa niya. Ito, sabi nga ni Elon Vic Rodriguez, wag kang magpaka-popular, sabi ni Elon. Ako, hindi, sa tingin ko hindi mo mananalo. Si Vic Rodriguez, kulang ang kanya popularity. Di naman mananalo sa pagka-senador, no? Na-shock ang DADS sa sinabi ni Digong. Malamang, bread fit, totoo, na-shock talaga sila dyan sa sinabi na yan ni Digong. Kasi ganda rin ang statement na ito Ano man paninira sa Marcos, di ka matitibag. Exactly. Zenda nga, Vic Rodriguez is running for senatorial talaga. I think yes, ma'am. Kasi actually, nung nag-resign ito sa pagka-executive secretary, no, matagal itong nawala Ilang buwan din nawala yan and then bumalik siya. No, may vlog ito na sinasabi niya na nag-iikot na rin siya. So ano ba ang purpose ng pag-iikot, di ba? Siyempre, that is a preparation for a bigger step, no? For a bigger stage. Yun nga ang Senado. So, tatakbo talaga yan sa pagka-senador. At baka nga maging parte pa yan ng lineup ng PDP laban, no? Pagamat dissolved na o onti na lang itong PDP laban, nabubuo pa rin yan ng lineup under, syempre, ang boss nila si Digong. At baka isa pa nga yan dyan, si Atty. Vic Rodriguez, yan, si Harry Roque, yan ang mga titibay na ngayon na potential tatakbo sa pagkasenador under Digong, no? Harry Roque, Atty. Vic Rodriguez, Willie Revillame, ayan ka-Coffee, yung sa tingin ko mga tatakbo dyan. Bongo, electionist din yan. Amy Marcos, posible, no? Galito Gervasio, nasilaw si Vic Rodriguez ng kinang ng salapi. Posible, pero we cannot confirm, no? Baby Ruth, kung tutusin, may kasalanan siya tapos di niya natanggap kaya nakakalungkot, traitor siya. Feeling ko, kasi ano naman talaga siya naman talaga ang tinuturo doon sa mga issue ng sugar importation, tsaka sa mga appointment, no? Medyo controversial din kasi. Sabi ni Ma'am Zenda nga, he needs a strong group na mag-support sa pagtakbo niya as senator at itong DDS, shit lang ang tanging tatakbuhan niya. Actually, yes, ma'am. Kasi, administration, ang opposition, supposedly, dilaw yan, di ba, liberal. Pero wala nang liberal Tunaw na yan ka-Coffee, no? So, ang prominent opposition ngayon, ang grupo ni Duterte, no? Pagkamat iba't-ibang partido yan, pero yan ang nakikita natin na prominent opposition. Itong grupo nga ni Duterte, sama mo na si Amy Marcos dyan. So, tama, tatakbo talaga siya doon sa malakas na opposition, no? Which is yung grupo ni Duterte. Diyan kaibigan, hudas yan, sabi ni Jake Franco. Mabs channel, okay naman si ex-President Duterte, bakit gano'n na siya? Kinabahan niya na ang gobyerno. Kinakabahan niya na ang gobyerno dahil ba sa ICC at sa China. Nagulat din po tayo, bakit gano'n Celso Passion, good day yan ka-Coffee. Good morning po sa inyo. Grabe, alauna, 3 na po ng gabi. Pero nandito pa rin po kayo, nakasama pa rin po kayo sa akin, no? Angela Albina, malakas at marami ang loyalist kontra FDS. Correct, agree ako dyan ka-Coffee. Rosalina Garcia, hello sa inyo. Kay Rhoda Villamor, Tonton, nasa Facebook.
Happy viewing po sa inyo, sa lahat ng ka-coffee natin na nakaantabay po sa atin ngayong madaling araw. No? Thank you sa pagsama sa akin ngayon. Paghilom, uy, BO na vlogger, sabi ni Janice Cuenca. Ano paghilom? Gumaling ka-coffee? Yan ba yan ang ibig sabihin mo dyan? Bakit naman? May ginawa ba akong masama? Sir, more power to you, ha? Always to be your supporter, sabi ni Frank Alvaro. Thank you po. Duterte, pro PBBM na, bread feed. Actually, ganyan ang nangyayari ngayon, no? Hindi ko na iboboto si Amy. Yan, isa yan sa mawawalang mawawala ng boto ng mga loyalista. Tignan natin. Anyway, kung nasa Facebook po kayo, di pa kayo nakapala sa ating yung laway ko, parang may buhay, tumatalsik, no? Pasensya na kayo, ha? Kung nasa Facebook po kayo, di pa kayo nakapala sa ating Facebook page, pasuyo na lang, click lang po ng follow or like sa Facebook. Kung nasa YouTube po kayo, click lang po ang subscribe. Sige, kuha na ng kape, at meron pa po tayong isa pa pong topic. Yung Ma'am Nilda Galvez, yan, nag-like na raw siya. Thank you, ma'am.